Nagtatakan tumingala pa rin siya para tignan ako. I want us to talk about our marriage. Napalunok siya at biglang tinambol ng kaba at takot ang dibdib niya sa sinabi ko. Tungkol ba sa annulment ang sasabihin nito? Sasabihin ba nitong putol ng ugnayan nila bilang mag-asawa? Na ang kasal nila ay tuluyan ng nawalan ng bisa? Nagbara ang lalamunan niya at ramdam niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mata. Huwag kang iiyak sa harap niya, Denise. Sabi ng utak niya sa kanya pero sa tingin niya, hindi yan magagawang pigilan kaya agad na nagyuko siya ng ulo. Na-process na ba ang annulment natin? Kailan mo ng pirma ko? Basag ang boses sa tanong niya. Di pa rin siya nagangat ng ulo dahil tahimik na siyang umiiyak sa harapan nito. Ang sakit. Mabilis niyang pinahid niyang luha. Pinipigil din niya ang paghikbi. Di niya ipapakita dito na nasasaktan siya. Hindi niya ipapakita na nadudurog ang puso niya dahil sa sakit. Sasarilinin na lang niya ang sakit at nararamdaman niya. Hindi to tungkol sa annulment natin, Pam. Tulad ng sinabi ko kanina. Tungkol to sa kasal natin pero hindi tungkol sa annulment na gusto mong mangyari. Hindi niya maintindihan. Bukod sa annulment, ano pa ba ang mangyayari nilang pag-usapan? Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi kita bibitawan. Tuluyan na siya nag-angat ng tingin dito at may pagtataka sa mata na tumingin siya rito. Wala na siyang pakialam kahit makita pa nito ang pabumula ng mata niya dahil sa pag-iyak niya kanina. Anong ibig mong sabihin? Kagat ang labing tanong niya. Sa puso niya puno ng pag-asa na alam niyang di naman dapat, pero hindi naman masamang umasa, hindi ba? Lumamlam ang kulay berdeng mata ni Colton habang nakatingin sa kanya. Punong-puno yun ng emosyon na hindi niya mapangalanan. Pam, alam ko na marami ako nagawang kasalanan sa iyo at walang kapatawaran yon. I am sorry, Pam. I'm really sorry. Marunong palang humingi ng tawad ng isang katulad ni Colton? Sa personality kasi nito malabo yon. Pero eto si Colton ngayon, nasa harap niya at humihingi ng tawad. At patawarin mo rin ako, Pam, kung hindi ko maibigay ang gusto mo. Dugtong pa ni Colton. Nanlambot naman ang tuhod niya sa sinabi nito. Isa lamang naman ang gusto niya, ang mahalin siya nito, kahit na alam niya pang malabo. Kung ganun, alam na nitong mahal niya ito. Namuo ang luha sa mga mata niya, kaya agad na nagbasa siya ng ulo. Shocks, ang sakit. Ayos lang. Agad pinutol siya ni Colton. No pa, makinig ka muna sa akin. Pumikit siya at kagat ang labing tumango. Sige lang, Colton. Ituloy mo lang ang mga sasabihin mo para naman magising na ako sa katotohanan na hindi mo ako kayang mahalin. Anang utak niya. Hindi ko maibibigay ang gusto mong annulment, Pam. I'm sorry. Umiiyak na nagangat siya ng ulo. Bakit? Tanging nasabi niya. Ang daming tanong sa utak niya pero wala siyang masagot. Ito ba ang tinutukoy ni Colton? Ang tungkol sa annulment nila. Bumuntong hininga si Colton bago muling nagsalita. Bakit ako makikipag-annul ng kasal sa babaeng gusto ko makasama habang buhay? We can fix this marriage together, Pam. Hindi na natin kailangan na maghiwalay. Umawang ang labi niya sa pagkagulat lang sa sinabi nito. Tama bang narinig niya? O baka naman dinadaya lang siya ng pandinig niya? Si Colton gusto daw siyang makasama habang buhay. Kalma, Denise. Baka naman nabibingi ka lamang. Nahina niyang kinurot ang sarilit na pangawi siya. Shocks! Hindi siya nananaginip. Totoo lahat ang narinig niya mula sa bibig ni Colton. Gusto niyang ayusin ang pagkasama at kasal ng dalawa. Gusto rin itong makasama siya habang buhay. Pam! Humawak ang isang kamay ni Colton sa kabilang pisngi niya, tsaka tumitig ng seryosong berde nitong mata sa mata niya. Anong desisyon mo? Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito at piniprocess pa ng utak niya ang lahat. We can fix this marriage together. Yun ang paulit-ulit na nirinig niya sa isip. Masaya siya dahil hindi rin ito gusto na magkahiwalay sila, pero mayroon sa puso niya na takot. Papayag ba siya sa sinabi nito? Oo, masaya siya dahil gusto siya nitong makasama. At ayaw din nitong maghiwalay sila, pero sapat ba yun? Dahil sa gusto niya lang nitong makasama, kaya ayaw nito na magkahiwalay sila. Samantalang siya, mahal niya to. Pwede ba yun? Marahang hinalikan siya ni Colton sa labi at agad ding bumitaw. Tumingin siya sa kulay berde nitong mata. Kita niya ang pagsamo sa mata nito. Gumuhit ang tipid ng ngiti sa labi niya at marahang tumango. Let's fix this marriage, Colton. Promise me na kahit kailan hindi mo na ako lolokohin at gagamitin pang muli. Dahil sa oras na mangyari yon, baka hindi niya nakayanin pa ang sakit. Mahal na mahal niya si Colton. Sobrang mahal. Agad na hinalikan siya ng mariin ni Colton sa labi na agad niyang ginantihan. Nagsimulang kumalat ang init sa katawan nilang pareho. Alam niya, katulad niya, ganun din ang nararamdaman ni Colton. Nag-iinit din to at may ibsan lamang yun sa pag-isa ng katawan nila. Nakayakap na ngayon ng dalawang binti niya sa bewang ni Colton, habang mahigpit na nakayakap sa bewang niya ang isa nitong kamay. Samantalang isang kamay naman ito'y nasa likod ng ulo niya. Nakadiin para palalimin pa ang halikan nila.
Hindi niya alam kung paano siya nadala ni Colton sa kama dahil nagulat na lamang siya nang ihiga na lang siya nito roon. Bumitaw ng halik si Colton sa kanya at tumingin sa kanya na punong-puno ng pag-asa. Hindi na ulit mangyayari yan, Pam. Hindi na kita sasaktan. Pinapangako ko yan sa'yo. Sumilay ang masayang ngiti sa labi niya. Kontento siya sa pangakong binitawan nito ngayon. Hindi man ito sabihin na mahal siya ang mahalaga ngayong magkasama sila. Siya na ang humalik kay Colton na agad itong ginantihan ng mapusok na halik. Habang patuloy sila sa paghahalikan, isa-isa nang inalis ito ang suot niya. Mahina siyang napadaing nang hawakan ni Colton ang dalawa niyang dibdib. Pinisil-pisil pa nito ang dibdib niya at pinaglaruan ng tuktok nito. Di nagtagal bumaba ang halik ni Colton pababa sa kanyang leeg hanggang makarating to sa mismong dibdib niya. Ngayon ay dila at labi na nito ang naglalamutak sa dalawa niyang dibdib ng salitan hanggang bumaba ang labi nito sa tiyan niya. Maging ang puso niya di nito pinaligtas. Bumigat ang paghinga niya nang bumaba ng tuluyan ang labi ni Colton sa pagkababae niya. Ang mainit na labi at tila nito ay naghatid ng sobrang init at sarap sa buo niyang katawan na para bang tinutupok siya ng apoy. Apoy na matinding pagdanasa. Nang magsimulang gumalaw ang labi at tila nito ay halos maipit niya ang ulo nito sa tindi ng sensasyon na dulot noon. Napasabunot tuloy siya sa buhok nito. Sa akin lang to, Pam. Sa akin lang. Sambit ni Colton sa pagitan ng pagpapaligaya sa kanya. Tila hibang na tumangulang. Hinalikan siya ni Colton sa batok habang bahagya pang gumagalaw ang balakang nito. Thank you, Pam. Mahina lamang siyang umungol. Thank you for the second chance. Pangako, hindi ko sisirain ang pangalawang pagkakataon na binigay mo. Ngumiti siya at saka pumikit. Umaasa siya sa pangako nito at sana nga hindi na siya muli pang masaktan. Mrs. Montelibano, baka naman pwede mo kaming ireto sa kaibigan mo. Kumunot ang noon niya sa sinabing isa sa katrabaho niya. Kaibigan? Sinong kaibigan? Mahina siyang tinampal sa braso ni Sandy na isa rin sa katrabaho niya. Si Zoren yata ang tinutukoy ni Tina. Di ba best friend mo yon? Lihim siyang napangiwi. Oo nga pala at yun ang sinabi ni Colton. Ano ba naman kasing nakain ni Colton at sinabi pa iyon? Palagi na lamang tuloy siyang kinukulit ng mga ito. Natigilan siya nang biglang malala si Zoren. Oo nga pala at hindi yan sinabi. Nantungkol sa kanila ni Colton at sa totoo lang, hindi niya alam kung paano sasabihin iyon kay Zoren. Tiyak na masasaktan niya ito. Pero alam mo, Mrs. Montelibano, sa tingin ko, hindi kaibigan ang tingin sa'yo ni Doc Zoren. Dagdag pa ni Sandy. Lahat ng katrabaho niya tinatawag na siyang Mrs. Montelibano simula nang malaman ng mga ito na may asawa na siya. Oo nga, kaya nga akala naming lahat, siya ang nobyo mo. Todo bakod kasi siya sa'yo eh. Akala ko talaga wala na akong pag-asa. Pero meron pa pala. Kumikinang ang mata na sabi naman ni Tina. Marami pang sinasabi ang mga ito pero wala doon ang utak niya. Kailangan nila mag-usap agad ni Zoren kapag nakauwi na ito. Pero sa ngayon kailangan muna niya na mag-ipon ng lakas ng loob para magawa iyon. At pagkatapos nga ng trabaho nakita niya kaagad si Colton na naghihintay sa labas ng gate. Agad na binigyan siya nito ng halik sa labi. Hindi ka talaga nagsasawa. Nasundin at ihatid ako araw-araw ah. Baka mamaya napabayaan mo ng trabaho mo niyan. Biro niya rito. Don't worry, Pam. Hindi ako nagpapabaya. Tsaka may naasikaso pa ako at sinisigurado. Naligtas ka rito. Nakangiting hinawakan nitong kamay niya at hinalikan. Hindi ako papayag na may mangyari ulit na masama sa'yo. Natigilan siya dahil nakita niya kung paanong saglit na nagdilim ang paningin nito. At hindi niya alam kung bakit. Pasok na, mahal kong asawa. Nakayukod pang sabi ni Colton. Nang pagbuksan siya ng pinto ng kotse. Shocks! Pati yata lamang loob niya kinilig dahil sa sinabi nito. Mahal kong asawa daw. Kinagat niya ang labi at pinigil ang kilig. Nakakaya naman kung mangingisay siya rito. Ay nako, Colton. Halatang patay na patay ka talaga sa akin. Natatawang biro niya bago pumasok ng sasakyan. Tawa lang ang ginanti nito sa kanya kaya maging siya'y lalo lang natawa. Natatawang hinampas niya ito sa braso at bigla na lamang siya nitong hinalikan pagkapasok pa lang niya ng sasakyan. Kulto naman. Napadila sa sariling labi si Colton at saka pinisilang pisngi niya. I'm sorry, hindi ko mapigilan. Nakakaakit kasi ang labi mo. Nakakaakit? Ang ibig sabihin mo, naaakit ka lang. Sa bagay, hindi kita masisisi. Sa ganda kong to? Nag-flip hair pa na sabi niya. Malakas sa malakak si Colton kaya naman namula ang mukha niya sa pagkapahiya. Leche,
Nasobrahan yata siya sa pagbubuhat ng sariling bangko, kaya naman maging si Colton ay pinagtatawanan na siya ngayon. Pero maganda naman talaga siya. Yun nga lang, wala siyang dibdib. Napasimangot siya na mapatingin sa dibdib niya. Ano nakakatawa? Bakit di ka naniniwala? Tumigil sa pagtawa si Colton. Tumingin to ng seryoso sa kanya at saka hinawakan ang mukha niya. Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin, Pam. Palagi mong tatandaan yan. Napalabi siya at kilig na nagyoko ng ulo. Pero inangat din ni Colton agad ang ulo niya at katulad kanina. Nakatingin ng seryoso ang kulay berde nitong mata sa kanya. I will protect you, Pam. Wala na makakapanakit sa'yo na hindi magbabayad sa mga kamay ko. Biglay naging delikado ang huling salita na binitawan nito bala mapakorap siya. Ano ibig sabihin nito? Bumuka ang bibig niya para magtanong pero nahagip ng mga mata niya ang pamilyar naman na babae. Kung gaano to kabilis sumulpot, ganon din to kabilis na nawala sa paningin niya. Shocks! Bakit pa palagi niya lang nakikitang babaeng yon? Ang atikal niya ba ang babaeng iyon o kamukha lamang? Napapikit na lang siya ng walang salita. Hinalikan na naman siya ni Colton sa labi. Kaya natuon ang atensyon niya rito. Sa akin ka lang tumingin, Pam. Sa akin lang. At wala nang iba pa. Ani Colton na mas pinalalim pa ang paghalik sa kanya. Sa akin ka lang tumingin. Huwag kang mag-alala. Sa'yo lang naman talaga ako titingin. Nasabi na lamang niya at kumante ng halik. Habang nagmamaneho, pasimple na sumulyap si Colton kay Pam na nasa tabi lamang niya. Alam ni Colton na kumikilos na amang ito. Alam din niya na palagi may nakasubaybay sa asawa niya, kaya naman nag-upa na siya ng mga tao para bantayan si Pam. Hindi siya papayag na may mangyayaring masama sa asawa niya. Hindi na siya papayag na magkahiwalay pa sila. Napatiimbagang siya pero agad nang umiti na makita na nakatingin sa kanya si Pam. Hindi niya mapapatawad ang mga taong nanakit sa asawa niya. Hindi siya mapakali. Alam niya, ngayong araw ang uwi ni Zoren galing ibang bansa. Alam niya na agad na pupunta to sa bahay niya at hindi niya alam kung paano ito pipigilan. Mabuti na lang wala si Colton ngayong araw dahil may aasikasuhin ito kaya para nakisama din ang pagkakataon sa kanya. Dahil oras na magharap ang dalawa, hindi niya alam ang anong gagawin. Tiyak na mas lalo lang niyang masasaktan si Zoren kapag nangyari iyon. Bumuntong hininga siya. Ang hirap ng sitwasyon niya ngayon. Hindi niya gustong masaktan si Zoren pero hindi naman niya po pwede na patuloy pa itong paasahin. Napapitlag siya na magring ang cellphone niya. Si Zoren! Nanginginig ang kamay na sinagot niya ang tawag nito. Denise, I'm sorry. Gusto ko sana kitang agad na puntahan pero nagkaroon ng emergency dito sa ospital ni Daddy. Halatang problemado ang boses na sabi ni Zoren. I am really sorry but don't worry. Kapag natapos agad ako dito, pupuntahan kita. I love you. Agad na bungad sa akin ni Zoren sa kanya. Nakahinga siya na maluwag sa narinig. Kung ganoon hindi pa ito nakakapunta kayo sa bahay niya. Sige, may kailangan din kasi tayong pag-usapan sa pag-uwi mo. Dinig niya ang mahinang pagtawa ni Zoren sa kabilang linya. Sasabihin mo na miss mo na ako? Biro pa ni Zoren. Naparunok siya at pilit na tumawa. Sige na, nasusunog na kasi yung niluluto ko. Palusot niya at saka mabilis pinatay ang tawag. Malalim siyang huminga nang maibaba ang cellphone. Shucks, ang hirap magsinungaling. Napapitlag siya na marinig ang malakas sa pagkatok sa pinto. Kumunot pa ang noon niya. Sino naman kaya ito? Hindi naman kasi kumakatok ng pinto si Colton dahil may susi ito. Tsaka gabing-gabi na kaya't sinong bibisita sa kanya ng ganitong oras? Akmang bubuksan niya ang pinto nang bigla siyang sinalakay ng kaba ang dibdib niya. Pero safe dito sa lugar nila kaya wala naman siguro siyang dapat na ikabahala. Akmang pipihitin niya ng doorknob na makarinig siya ng mga tunog. Mas lalo lamang tuloy siyang kinabahan. Kumikilos na naman ng mga walang hiya. Natigilan siya na marinig ang pamilya na boses. Hindi siya pa pwede magkamali. Boses ni Colton ang narinig niya. Nawala ang kaba niya at agad binuksan ang pinto. Nakita niya si Colton na may sinisipa na isang may nakalakihan na kahon. Umawang ang labi niya na makita na mayroon yung laman na patay na daga. Kaya kumalat din ang mabahong amoy nun sa paligid. Para sa akin ba yan? Hindi, Pam. Agad na putol ni Colton sa kanya. Kita niya kung paano nagngangalit. Ama ang ngipin nito habang galit na sinisipa ang kahon na para bang ibinubuhos ang galit. Isang siraulong kabataan lang gumawa nito. Colton, tama na. Nanginginig ang labing sabi niya. Natatakot siya sa hindi niya malamang dahilan. May pakiramdam kasi siya na nagsisinungaling to sa kanya. Nang tumingin sa kanya si Colton saka lamang tunatauhan. Agad nang lumapit to sa kanya at niyakap siya. Ngayon lang niya napansin na umiiyak na pala siya. Shh!
It's just a prank, Pam. Huwag ka nang umiyak. Pagpapatahan nito sa kanya. Hindi siya kumibo at kumanti lamang ng yakap dito. Prank? Kung prank lang to, hindi nakakatuwa. Ngayon lang nangyari ang ganitong bagay sa kanya. Akala niya safe sa lugar nila pero hindi naman pala. Humiwalay si Colton sa kanya at tinanlayan siyang pumasok sa loob ng bahay. Nang makaupo sa sofa, kumuha ito ng tubig at nag-abot sa kanya. Pinahid ni Colton ang luha niya. At mahigpit na naman siyang niyakap. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay galit na galit ito. Pero kanino? Malamang sa taong naglagay ng kahon sa labas ng bahay niya. Kahit sa din naman nagagalit. Ano ba naman klaseng trip kasi yon? Kung di lang sinabi ni Colton na kabataan na may gawa nun, iisipin niya na may taong nagbabanta na sa buhay niya. Pero imposible naman yon. Wala naman siyang ginawa ng masama para gawin sa kanya yon. Kung wala siyang dapat na isipin pa. Dahil tulad nga ng sinabi ni Colton, mga kabataan ang gumawa noon. Tumigil na siya sa pag-iyak at nanatili pang nakayakap kay Colton. Napuno ng luha niyang polo shirt na suot nito pero ang bango pa rin. Inalikan ni Colton ang tuktok ng ulo niya. Sa sunod, wag kang magbubukas ng pinto, lalo na kapag gabi na, Pam. Parang bata, natumango lamang siya. Tama ito. Hindi dapat siya nagbubukas ng pinto dahil wala naman talagang ligtas na lugar. Tama. Hindi totoo na may ligtas na lugar. Dahil kahit sang lugar maaaring may nakapaligid lamang na masama. Nakatulog na si Pam kaya binuhat ni Colton ito at inilipat sa kama. Nang mailapag niya si Pam sa kama, agad nang lumabas siya ng bahay. Itinaas niya ang kamay para palapitin ang isang tauhan niya na nakamasid lamang mula sa malayo. May 4 na taon siyang inutusan para bantayan ang asawa niya at malaman, manmanan kung sino man ang lumalapit dito. Mabuti na lang at malapit siya sa bahay nang tumawag ang isa sa tauhan niya at nakitang isang tao na naglagay ng box sa labas ng pinto. Bumalik ang galit niya. Sa sobrang galit niya ay gustong-gusto niyang patayin ang gumawa nito. Pero hindi na iyon pa pwedeng gawin sa ngayon. May kailangan pa siyang kunin at mapatunayan. Sa oras na tamang hinala niya, magbabayad ang mga ito ng malaki sa kanila. Sinungaling ka? Ang sabi mo sa akin hindi mo ako iiwan, Denise. Bakit ngayon bigla ka na lang aalis? Hindi ako papayag. Sa akin ka lang, diba? Nangako ka. Nangako ka, Denise. Nangako ka. Humihingal na napabalik siya ng bangon. Habol niyang hininga at pinagpapawisan din siya. Galit na galit si Zoren sa panaginip niya. Dahil siguro sa konsensya niya kaya nanaginip siya ng tungkol sa dito. Kailangan lang talaga na makapag-usap na sila. Tumayo siya at napansin na nasa kama na siya. Ang huli niyang natatandaan na magkatabi sila ni Colton habang nakayakap siya rito. Kung ganoon ay nakatulog pala siya dahil sa pag-iyak. Napabuntuhan niya na lang siya na maalala niya ang nangyari kagabi. Iba na talagang magbiro ang mga kabataan ngayon. Nakakatakot na. Masigla siyang tumayo na makaamoy ng mabangong amoy. Mukhang nagluto na si Colton ngayon. Walang pasok ngayon dahil holiday naman kaya hindi siya nag-abalang gumising na maaga. Napangiti siya na makarating ng kusina at tamang ang hinala niya. Nagluluto si Colton. Sumandal siya sa pader habang nakatingin dito. Nakasando lang to ng kulay itim at naka-boxer shorts. Mas lalo siya napangiti na mapansin na nakasuot si Colton ng kulay pink na apron. Ang apron na palagi niyang sinusuot. Hindi niya mapigilan ang matawa. Ang cute kasi nito habang nakasuot ng kulay pink na apron. Isang lalaki matipuno tapos nakasuot ng kulay pink na apron? Eh kahit siguro sino'y matatawa. Good morning, Pam. Mas lalong gumagandang umaga kapag nakangiti ka ng ganyan. Nakaharap na ngayon si Colton sa kanya habang may hawak na sandok. Umirap siya. Ang sabihin mo, nagagandan ka lang talaga sa akin. Maganda ka naman talaga eh. Sa sobrang ganda mo, gusto na kitang tabihan agad ng ganito kaaga. Pilyong sambit ni Colton. Namula siya. Shocks, ang aga pa pero yun na agad ang nasa isip. Ang lalaking to talaga. Ngumisi si Colton. Shall we? Manahimik ka nga. Ang aga-aga tas agad ang nasa isip mo. Pulang-pula ang mukha na sabi niya. Eh hindi pa nga tayo kumakain eh.